Oh, hi mga ka-forever! I'm forever yours! So, sa Shibori, ngayon na ulit ako nakapag-vlog. At ngayong araw na to, isi-share ko yung mga ganap naming family. At ngayong araw, Sabado, ngayon ay undokay ni Ate Miori or Sports Day. Kanina nakaalis na siya ng 7:30. Excited lang. Pero hindi, kasi gusto niya daw makipag-usap sa kaibigan niya. Pero ang start ng undokay nila is 8:45. Pero talagang mauna sila doon kasi may mga preparation pa. Kaya alis kami dito ng mga before 8:30 kasi maglalakad lang kami. Ayun lang, kaya samahan niyo kami ngayon. Bye! Alis na kami, punta na kami ng school ni Ate Miori. Buti na lang, umaraw. Kasi kung uulan, bukas gaganapin yung undokay. Tara na, cowboy. Tara. Yan, nag-zombie na sila. Ready na sila. Tayo na namin mag-start. Dito naman ay magkasama ang grade 1 and 2. Meron silang sinushoot na paper ball sa basket. Paramihan ang white and red. Sino kaya ang mananalo? Ngayon, binibilang na kung ilan yung nashoot nila dun na parang bola. Ayan. Sino kaya mananalo? White team sila, Miori. 59 60 60. 65それ第1回戦は白組の勝ちです Yay! Panalo sila! よーい Round 2. では第2回戦白組の勝ちです Yay! Panalo ulit sila. Ngayon naman ay relay. Nasa bandang huli si Miori kaya matagal-tagal din hinintay namin. At kasama niya ulit si Line, si Akari Chang na nag-first din last year. Ang bilis talaga, no? 最後に17歳です。手を挙げてください。 Overall champion ng White. Yay! Congrats, Miori! At pagkatapos ay awarding na. Hindi na namin nahintay si Miori kasi nag-aalboroto na si Yumi. Kaya nauna na kaming umuwi. May nakita kaming tampopo or dandelion sa park kaya pinahipan ko kay Yumi. Oh, merito ate! Congrats! Sila yung overall champion! Yata! At ngayon, nag-quick lunch lang kami kasi papunta kami kay Mami. Kasi mamaya, punta kami ng airport. Meron kaming susunduin. And after 2 hours, dito kami kay Nana. Yeah! Wala kasi ito. Mga excited na makita si Nana. Wala pa si tate. Wala yung kurungan na kaya nasa work pa siya. May nilutong sopa si Mami na perfect sa malamig-lamig na panahon. At nung hapon, hinatid nila Tata at Miori si Mami sa station kasi may work pa siya. So, magsa 7 p.m. na at ngayon papunta na kami ng Haneda Airport kasi nga may susunduin kami. And I'm sure, alam niyo na kung sino, hindi na namin babanggitin. And ang dating niya kasi dapat 8 p.m. pero nakita ko na paaga, 7:43. Eh, mula naman dito kila Mami, meron ng diretsong densya, kaya yung sakyan namin. Magbabas lang kami, papuntang Tsurumi Station, tapos, yun, magdidensya na kami. Dito na kami. Dito na si CJ, mga kasama. Kasi napaaga yung dating niya. Kala ko, 7:43, pero naging 7:30. Hintayin naman namin si CJ. Tingnan nyo to. Ginapit niya yung bangs niya. Tignan mo. Ayusin mo. Para nabibilang. At kahit nauna siya, dahil mahaba ang pila sa immigration, matagal-tagal din ang hinintay namin. At ito na nga, nandito na siya. Dati, si Miori lang nakadikit sa kanya. Ngayon, dalawa na sila ni Ryumi.
At dumako na tayo sa pabubukas ng bagahe galing Pilipinas. Yeah! Iya. Dito upo sa ate. Iya. Choco, choco! Ayun na, choco. Stick. Saka stick, oh. Ito! So, tanghal. Nasa nanay ko ito. Thank you, tita. Oh, pwede pa siya. August ano pa? 2020. Sa bagay, isang kainan ko lang to. Nakabukod talaga ng tatlo na. Ewan ko, baka naiwan niya. First gala, kasama si CJ. Punta kami ng Nipuri. Mula sa JR Nipuri Station, dumaan lamang sa North Gate at lumabas sa West Exit. Ilang minutong lakad lang mula rito ang Starbucks Cafe and Art Gallery Yanaka Gotenzaka. Binuksan lang nitong March, ang Starbucks Cafe and Art Gallery Yanaka Gotenzaka ay isa sa mga pinakabagong concept stores ng Starbucks sa Tokyo. Hindi lang ito lugar para magkape. Isa rin itong art gallery kung saan makikita ang iba't ibang artwork mula sa mga artists. Matatagpuan ito sa Yanaka, isang lugar na kilala sa traditional at makasaysayang atmosphere nito. Kaya kakaiba talaga ang experience para sa mga bumibisita rito. Sunod naman naming pinuntahan ang Museum of Contemporary Art Tokyo or MOT para sa exhibition ni Eric Carle, ang author ng sikat na children's book na The Very Hungry Caterpillar. Aminado ako na hindi ako mahilig magbasa, kaya hindi ako gaano pamilyar sa kwento. Pero dahil sa exhibition na ito, mas nakilala ko si Eric Carle at ang isa sa kanyang pinakasikat na libro. Ang The Very Hungry Caterpillar ay kwento ng isang maliit na caterpillar na sobrang gutom at kumain ng iba't ibang pagkain araw-araw. Habang lumalaki siya, dumaan siya sa pagbabago hanggang sa maging isang magandang paru-paro. Bukod dito, nakita rin namin ng ilan pa sa iba niyang mga libro at artwork. May ilang bahagi ng exhibition na hindi pinapayagang kumuha ng pictures or video. At nalungkot dito si CJ kasi hindi nasulit ang ticket. Pero, na-enjoy naman namin. Para naman sa dinner, kumain kami sa Stamina Tara sa Ueno. Isa itong sikat na all-you-can-eat restaurant sa Japan kung saan pwede kang mag-enjoy ng yakiniku, sushi, side dishes, desserts, at iba pang pagkain sa isang buffet. At dito naman ay biniro namin si Miori na yung pinahawak niyang cotton candy ay kinain ko. Itabeta desho? Sarap. Oishi? Gusto na mo ikan. Sekot ko. Kung mahilig kayo sa yakiniku at iba't ibang Japanese dishes, maganda ang option ng Stamina Taro para sa family, barkada, o kahit simpleng dinner kasama ang mga mahal sa buhay. At dahil walang pasok kinabukasan si Miori, kila mami siya natulog. Konnichiwa! Ngayon, Monday, at kikitain namin si Murata-sang. Papansin nyo kaming dalawa lang ni Ryumi kasi si Miori, doon pa rin siya nagstay kila mami kasi nga di ba nag-undokay sila nung Sabado kaya ngayon wala silang pasok. Mamaya makikita namin si ate. Tapos 'di ba, nasabi ko na ginupitan niya yung sarili niya, nilagyan niya ng bangs. At nagpagupit sila ni mami. Kaya tingnan natin kung ano yung itsura niya na. Yumi-chan! Ala! Itsura mo! Ako na ba yung bangs niya? Pinabol nga kasi yung gupit niya. Nakapagod pala dito yun. Kawai.
Kain kami ng shabu-shabu. Unlimited. Next naman, kumain kami sa Shabu-Shabu Onyasai. Isa itong sikat na shabu-shabu restaurant sa Japan kung saan ikaw mismo ang magluluto ng karne at gulay sa napili mong sabaw. Bukod sa iba't ibang uri ng karne at sariwang gulay, meron din silang sushi, side dishes, at masasarap na dessert na pwedeng i-enjoy. Talagang sulit ito para sa mga mahilig sa Japanese food at perfect para sa family dining. Pagkatapos kumain, nag-game center muna kami para makapaglaro ang mga anak ko. Matapos ang kanilang fun time, nag-coffee shop naman kami para mag-relax at magpahinga ng kaunti. Natapos ang araw na puno ng masarap na pagkain, saya, at quality time kasama ang pamilya. Mahilig pa kayo sa Sanrio? Kaya naman, binisita namin ang Sanrio Exhibition sa Mori Art Center Gallery sa Roppongi. Excited na sana akong gumawa ng maraming videos dito, pero pagdating pa lang namin sa entrance, parang mas mahaba pa yatang listahan ng bawal kaysa sa listahan ng Sanrio characters. Una sa lahat, bawal mag-video kaya puro pictures lang ang mapapakita ko. Marami pang bawal pero pinagtataka namin kung ano yung bulaklak. Tingin nyo, ano? Kaya tara, silipin na lang natin sa pamamagitan ng mga pictures ang loob ng Sanrio Exhibition. Dito makikita ang mahigit 60 years na ang kasaysayan ng Sanrio at kung paano nagsimula ang sikat na kawaii culture ng Japan. Hindi lang si Hello Kitty ang nandito. Makikita rin ang iba't ibang sikat na Sanrio characters tulad ni na Mai Melody, Kuromi, Cinnamoroll, at marami pang iba. Habang naglilibot kami, para talaga kami bumalik sa pagkabata dahil sa sobrang cute ng bawat section. Ang dami ring nostalgic items at collections na sigurado magpapabalik ng childhood memories ng maraming fans. Kahit picture lang ang mapapakita ko sa inyo, sana ma-feel nyo pa rin kung gaano ka-cute at ka-colorful ang buong exhibition. Pagkatapos ng exhibition, may souvenir shop din kung saan pwedeng bumili ng iba't ibang Sanrio merchandise. Kaso, bawal na rin ang pagkuha ng pictures doon, kaya hanggang dito na lang ang tour natin. At syempre, hindi pinalampas ni CJ ang pagkakataon na bilhan sila Miori ng Sanrio goodies. Sobrang saya naman nila Miori sa mga napili nila. Thank you, Tita CJ! At pagkatapos ng masayang araw na iyon, umuwi na rin kami at nagpahinga. Pagdating sa bahay, pinagluto kami ni Mami ng sinigang na pata. Talagang perfect na pang comfort food pagkatapos ng buong araw na paglalakad. Kinabukasan naman, bihon ang niluto ni Mami para sa aming lahat. Ang sarap talaga kapag lutong bahay ang pagkain.ずっと入って少しずつtata bye bye dati Bye-bye sabi mo. Bye-bye, tata! Bukas na kasi yung flight ni CJ. Kaya ngayon, hatid nila kami sa Bueno. Ayan, sa Bueno. Gabi init. Ayan sila. Uy! Ay, sorry. Sabi mo, mamita, arigato. No. Yeah. Chocolista. Has chocolate cake. Mami? Ay, iimi mo. Pagkatapos magkape, naglibot-libot muna kami at sinulit ang natitira naming oras na magkasama. Pagdating ng gabi, nag-dinner naman kami sa gasto bago tuluyang maghiwa-hiwalay. Wala, ubos na. Shiro! Wala na nga. ano yun porcini yun porcini nagkikita na ko dito hindi ako kita nanay mo At dito na nagtatapos ang oras namin kasama si CJ. Ang bilis talaga ng panahon kapag masaya. Next year ulit dito, CJ! bye na
hanggang dito na lang ang vlog na ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod nating adventure. Bye-bye! God bless!